Magsisilent ako ng phone. Ayan na ba? Game na? Game na. Oh, okay. Hi, everyone. Kumusta po kayo? We're here at Pasogare Cafe. Ang ganda actually si Casey ang nakadiscover nitong napakagandang place. And we're going to show you later kung gaano kaganda to. It's in, saan nga ba to, Casey? Minami-Semba. Oh, yun. Minami-Semba? Minami-Semba. Oh, so, ang ganda. So, ako first time ko dito. And later, makikita nyo kung anong vibe nitong place. Yung team niya the best. Oo, mama. Meron pa siyang second floor pala. Ang ganda din. So, check it out later. So, Ate Lynn, what have you been doing? Like, di ba? Ang tagal natin kasi, parang, ang tagal kitang kakilala. Ayun nga, lagi ko sinasabi. Parang pero kasi dito sa Osaka, parang yung mga kakilala mo, kilala mo sila sa face, pero hindi kayo masyado nakakapag-usap. Kasi, yun nga, yung buhay dito sobrang busy. Sobrang busy na hindi mo alam. Yung isa, nagpakasal na pala. Yung isa, nanganak na. Yung isa, di ba? Malaki na yung Malaki na yung anak. That's true. Mm-hmm. Ang bilis ng oras pati dito, kung i-compare nyo po sa Pilipinas, iba talaga ang time sa Japan. Talagang fast-paced ang mga tao talaga dito. Mabilis. Yeah. Tapos, siguro si Ate Lynn, paano ba? I remember before, totoo to ha, kasi aminado naman ako, matigas ang ulo ko even before, hindi na ngayon. Anak na ako eh. Pero, mabait ka na. Yeah, mabait ka. Pero iba yung tigas ng ulo na yan ha. Kasi before nung umalis ako yung naging independent ako, when I left home, I was just 18. Wow! So parang nag-stow away? Lumayas ka ba? Or hindi naman. It's more like, siguro dito sa Japan, if you're in the right age na, you're parang, di ba? You have to live on your own na. Oo. If you can. Mm-hmm. And then my mom sabi niya, pag umalis ka sa bahay, huwag ka nang babalik. Oh. So, ako kasi pinalaki ako ng mama ko na parang, if you cry outside, malit pa ako ha. Tapos, syempre, nagsumbong ako, bumalik ako sa bahay, papaluin ako. Oh. So, wala akong choice. Syempre, ayokong paluin ako. So, siguro yung growing up, pag halimbawa may ginawa ko, papanindigan ko na yun. Kahit na, during that time, hindi pa ako marunong magluto. Tapos, alam mo yung iiyak ka, gusto mo uling bumalik sa bahay ninyo, pero syempre, sinabihan ka na nanay mo na, pag bumalik ka dito, pag once na lumayas ka, hindi ka na makakabalik, parang ganun. So, tumatak yun sa isip ko. But then, during that time, syempre alam ko yung mga tao sa paligid ko, merong mga maayos, merong hindi. Kasi during that time din, yung Filipino community here are not that malaki. I see. So, makikita mo yung difference on how they start coming here. So, anong klase yung background nila. Mo yun madi-differentiate mo. Yeah, especially before, wala pa masyadong mga caregiver. Ay, oo nga, no? So, yeah, that was 2018 pa, no? Something. Kailan nga ba yan? You were 18? Kailan yun? 2000, ano ba yan? We're talking about what year? Ate, wag nalaman nila yung edad ko. But kasi, the caregivers from the Philippines started 2019. So, doon na open yung mga ganong SSW from the Philippines. Ay, so, I guess we're talking prior to that time pa talaga. Sobrang 2019. So, it was just recently kasi 5 years ago. Yeah. 5 years ago. 5-6 years. Kasi I remember nung wala na sa mom ko noon siguro nung 19 years old ako. Kasi parang 'di ba, gusto ko kasi nung time na yon na I wanna prove something to my mom. Kasi hindi naman talaga ako nagtapos ng pag-aaral nung umalis ako sa mama ko. So, I took the course na caregiver. Oh, really? Na parang to think talaga, I'm not going to use it. Kasi I'm just 19 years old. So, ang priority ko noon is something else. Diba? Yung, like, but still, nag-aral ka pa rin, ha? Yes, just for the certificate. And then, I was happy kasi nung nakuha ko naman yung certificate na yun, my mom is so proud na, ay, nag-aral siya. Ay, binigyan niya pa rin ako ng certificate, ganyan. But during that time, it's so hard kasi everything is in kanji. Oo. Sobrang
Tapos yung Talaga. mga classmate ko are Japanese. To think they're Japanese na. And then, classmate mo sila. Minsan yung, I was just lucky. I'm always lucky. Ewan ko bakit. I have this one, ano pala, makwento ka lang. Oo. I have this one classmate, Filipina siya. Usually, mga classmate ko naman na yun, mas mga elder sa akin eh. Tapos, she's really good at kanji. Oh, wow. Kung gaano siya kagaling, she's better than sa teacher namin. Na Oo. nagkamali yung teacher namin sa Pagsulat? pagsulat. Sabi niya, hindi ganyan ang Correct pagbasa. niya, wow. Yes, ganun ang pagano niya. Hindi ganyan ang Ang pagbasa. galing. They'll be proud, no? Para dun sa Pilipinas. So, is that OCA? No? Hindi pa. Before. Sobrang, kaya mas, di ba? Okay. Sobrang tagal na nun. Tapos, nung time na yon before pa nung, Oka. Before pa. Okay. Tapos, nung time na yon naalala ko yun nga, kasi siguro masyado akong bata doon. Tapos, kawagate, korero nila Oo, ako. syempre, So, parang, uy, ano bang ginagawa nito? Kasi mag-aaral ka ng, mag-aalaga ka ng matanda. And para lang to pass talaga, pinapakopya ko nila ate. Yung parang, sige na, bilisan mo na, kopyahin mo na yan para makauwi na tayo. Kasi, ano yun eh, parang ang schooling namin is twice a week. A week lang. Oo, which is Saturday, Sunday. So, syempre sila na may mga pamilya na, after ng schooling, gusto nila nang to go somewhere. Oo. Kaya ang tagal-tagal kong magsulat ng kanji nung time na yon. Hindi din sila makauwi. Hindi because din, of you. oo, kasi gusto nila akong kasama. But then, yun yung first time na na-realize ko how important to learn kanji. Kasi laging sinasabi yan nung, I have a stepdad actually. So, yun. So, yun nga. Ate, paano naman, ikaw naman, like, paano ka naman nagsimula? How to become my coach? Ayan. Ako naman, I was ALT. If you know ALT, Assistant Language Teacher dito sa Japan. So, ang ALT kasi is very constricted ang work. So, merong certain curriculum that you have to follow. So, since restricted yung trabaho, parang I get so frustrated kasi you cannot do beyond, of course, the curriculum. No? So, since sobrang tuwa ako nun sa bata eh. Although, it really needs a lot of energy teaching kids, especially that time I was teaching from grade 1 to grade 6. Wow. Talagang ang energy, no? And then yun yung frustration ko na parang gusto mo pang turuan sila something more. Tapos parang, hindi, ito lang daw sabi nung, kasi you have to follow yung curriculum ng Japanese teacher. May Japanese teacher ka na susundan. So, as assistant ka lang, so susundin mo lang yung sinasabi niya, di ba? So, there was one afternoon, kinikwento ko rin naman to palagi, no? I was in the faculty room, nagla-lunch kami sa faculty room that time. Browse ang Facebook. This was 2016, I remember. Tingin-tingin ng internet, nakita ko yung life coaching. Sabi ko, ano to? That's the time I got intrigued. Tapos sabi ko yung tingin-tingin. Tapos sabi ko, ay, ang ganda. Parang nag-resonate sa gusto kong mangyari. Kasi it's not only kids that I wanted to help, but I really wanted to do more. Alam mo yun? And of course, doing more, you want to have more, be more, di ba? And create more talaga. So yun yung mga goals na gusto kong mangyari. Tapos yung nakita ko yung life coaching, sabi ko, talagang parang may sparkle sa mata ko eh. And then, yun, nag-enroll ako ng mga pakonti-konting coaching, like, kasi that time I had a lot of money paradigm, no? Kasi wala pa ako sa learning na you have to invest sa sarili. Ang investment alam ko is bags, Louis Vuitton, di ba? Mga watches, mga Tiffany, Cartier, di ba? Yan ang investment lang ng alam ko. Pero yung personal investment, hindi ko talaga alam. Tapos parang, ang mahal naman yan. Parang come to think of it, hey, di ba, bumibili ka nga ng mga Louis Vuitton. Sabi ko, ay, oo nga, no, na-realize, sabi ng, you cannot, sabi ng mentor ko, you cannot put a price on your dream. Di ba? Dream mo to eh. Anong limit nun? $500? $1,000 lang ba? Your Louis Vuitton bag or watches or kung ano man ang gusto mo. Diba? Hindi eh. So, doon ko siya na-realize na, doon ko na-overcome yung paradigm ko. So, doon ako nag-aral na talaga rigorous training maging life coach. Kasi, ang dami mong pagdadaanan na actually, yung self-sufficiency ang nagiging, doon, yung challenges eh. Am I sufficient enough
marunong ba talaga ako? Alam ko ba yung sinasabi ko? Yun yung mga dapat mong i-overcome. So yeah, so I officially became a life coach 2023 April. So that is where I started my business. So yun yung every month I do live online coaching and face-to-face coaching, which is my favorite, yung mga workshops. That's the thing that I do now. Wow. Yeah. Ate, nakaka-proud naman. Kasi Thank syempre, you. di ba, yung... Alam mo dito kasi sa Japan, ewan ko lang sa ibang bansa, but then, syempre, hindi naman natin to sariling bansa. So, meron talaga tayong limit Yes. on what we do. Sabi mo nga kanina, you wanna teach more, which is applicable yan sa kahit na anong work. Oo, Like, yeah. you know, you can do better at one work, but then they have this system Oh. na kailangan mo silang sundin. Kung ano yung system na yun, parang pwede naman from 1, jumping to 4 or 5. yeah. But then you have to, anong tawag dito, kailangan mong sundin niya 1, 2, 3, 4, 5, ganon. Kasi this is how they are. Yan ang, ganito ang mga Oh, Japanese. yeah. You're in a country na talagang medyo mahigpit sila when it comes to yung gusto nila, sa system nila. So, parang here, it's, parang you are taught, parang we are programmed here, kung ano lang yung work mo, Yun lang ang gagawin mo. Yun Yeah, that's lang. true. That's true. na, na hindi Yung tayo, parang, teka lang, gusto ko pang to do something more. Hindi pwede. kasi especially if we are, di ba, we are paid well, kahit na anong work yan we are paid well. That's true. So, and we're very grateful that we're paid well. Yeah. kasi kahit yung mga nagtatrabaho sa gabi, they're paid well. Yes, that's Diba? true. Oo. But then, yun lang sila. Nagtatrabaho ka lang sa gabi. Nagtatrabaho ka saan? Sa umaga, like what? Kaigo, caregiver, nagtatrabaho ka sa, ano bang tawag dito? Sa factory. So, yan. Here, we're just, mostly, maririnig nyo lang kami, nagme-merienda and talking about life. At saka ladies ha, ano lang naman to ha, opinion lang namin to ha. But we're not really instilling this to you na kami tama, kayo mali. Wala kaming sinasabing ganun. And if there's anything that you wanted to share or to clarify dito sa mga pinagkukwentuhan namin, it's, very open kayo na mag-comment. You can dun message sa, us there, inbox. Ay, hindi pala. oo. pwede kang mag-comment. And if you can add anything, no, at makatulong tayo, no, if you have any ideas or means na gusto nyong tumulong, reach out to us and we're gonna help you do it and materialize yung mga gusto nyong mangyari. So ladies, if there's anything that you wanted to ask us, share it with us, comment, suggestion, kahit ano po, we're open to it. Kahit criticism, okay lang. We're open. Oo, kahit i-criticize nyo kami, okay lang. We're ready for it. Oo. Yeah. So, yun. Suggestion din kung what topic you want to hear next time. Ayan, that's the best thing also. Para pagtsikahan natin yan. At least, di ba? And if Kasama you wanted kayo. to join us, you can come. Okay? Next time, ipopost na namin kung saan kami next na cafe pupunta. Yes, ate. Di ba? Oo, Kasi diba? here around, mas marami talaga mga ganitong magagandang coffee shop. Okay. Oo. Pero hindi kasi siya masyadong pinupuntahan ng mga foreigner. Usually, makikita mo mga Japanese. Oo. Pero they're like, Local coffee shop to, kaya magugustuhan nyo talaga. nagugustuhan nyo. But then, kasi parang gem in the cities. Yeah, that's true. So, yun. Mamaya. Kaya, punta kayo next time, sama kayo sa amin. So, yun lang. Bye! Bye!